Nako po, breaking news po ito. Meron pong matinding pasabog itong anak ni Attorney Salvador Panelo Jr., legal counsel for Veronica Duterte in habeas corpus petitions for FPRRD. Dito po mga kababayan, ito pong 60 bilyones na nilipat po ni Ralph Recto ng Secretary of Finance. Labag pala ito sa ligang batas. Sabi dito, dapat mas mabilis ang aksyon nila. Attorney Panelo Jr. sa Korte Suprema sa kanilang desisyon ukol dito sa 60 billion na PhilHealth Fund. Ang mangyayari kasi mga kababayan, balak po na yung 60 billion po na nilipat po sa National Treasury, yun po yung nasa 2026 national budget. Ibig sabihin mga kababayan, kukunin sa contribution ng mga Pilipino sa mga binabayad natin na tax. Yung dinekwat nila, na binulsa nila na 60 bilyones na napunta po sa flood control. O anong nangyari? Nagasto na. Nako po mga kababayan. Ang malupit pa dito, pinangakuan ni BBM itong mga men in uniform na magdadagdag po ng panibagong increase ang kanilang sahod. Ang tanong, saan kukuha ng budget ito? Hindi naman nakalagay sa national budget ng 2026. So ngayon mga kababayan, Marcoleta may pasabog. Nako po, yung 60 billion. Nako, sisilipin po ito mga kababayan. Bakit tila ipapasa sa mga Pilipino ang pagpapaluwal ng 60 billion na binulsa nila, na pinaghati-hatian ng mga kawani ng gobyerno, kongreso? Itong perang ito, paano isasauli? Ang gusto nila mga kababayan, Pilipino ang magbayad sa mga buwis natin. Matindi, nagtaas po ng premium itong sinisingil sa PhilHealth. Naku po, panoorin nyo po mga kababayan ang paliwanag ng sikat na Attorney Salvador Panelo. Nako, matindi po ito. Magugulat kayo, manggigigil kayo dito mga kababayan ko. Sabay-sabay po tayong manood at mag-react mamaya after the video. Dahil matagal na, nagasta na yung pera, hindi ba? Kaya dapat siguro yung Supreme Court mag-take initiative sila na para sa mga national interest cases katulad nitong sa PhilHealth Fund, dapat mas mabilis yung action nila para maiwasan yung mga ganitong klaseng komplikasyon. Kasi baka kung mas maaga nilang ginawa itong action na to, baka hindi pa nagalaw kunyari yung 60 billion. Any comment po doon sa naging pahayag po ng Korte Suprema? Daw nagkaisa sila doon sa pagsasabi na mali yung paglilipat ng pondo. Now ngayon, meron tayong mga nababasa mula sa mga critics din dito na bakit doon sa 2026 budget pinapopondohan yung 60 billion, di ba ito ay doon sa budget natin for previous natin na budget. Bakit ulit galing sa tax ng taong bayan, kukunin na ulit ito? Ang sinasabi kasi, isoli, no? Hindi po, kumbaga hindi po ulit na maglaan ng pondo para po doon, attorney. Anong masasabi niyo po rito? Nakikita ko nga yung diskusyon tungkol dyan, no? Ang gusto ko tignan, Admar, is kaya may mga tanong na ganyan, yung return versus restore, kaya may mga ganyang tanong is
natagalan din yung desisyon ng Supreme Court dito sa kasong ito katulad nung kay Pangulong Duterte. So dahil matagal na nagasta na yung pera, hindi ba? Kaya dapat siguro yung Supreme Court mag-take initiative sila na para sa mga national interest cases katulad nitong sa PhilHealth Fund, dapat mas mabilis yung action nila para maiwasan yung mga ganitong klaseng komplikasyon. Kasi baka kung mas maaga nilang ginawa itong action na to, baka hindi pa nagalaw kunyari yung 60 billion. Pero ito, Admar, hindi ko pa inaral to pero yun ang pinaka naging reaction ko nung lumabas yung desisyon. Tama nga naman na mali yung ginawa ng gobyerno, linipat yung 60 billion ng PhilHealth sa National Treasury. So tama yung desisyon pero sana mas mabilis. 'Di ba? Kasi paano kung yung gobyerno natin inaasahan na matagal talaga ang kahit kasuhan sila matagal. So habang inaantay yung desisyon, nagalaw na nila yung pera, hindi ba? So sa akin, kailangan ng mag-reform ng judiciary sa usapin na gaano ba dapat kabilis tugunan or desisyonan tong mga cases na to of national importance. Tingin ko dito dapat mas mabilis para maiwasan yung mga ganitong komplikasyon. Opo, may mga opinion din po yung ilan sa mga associate justice po, no, na do hindi nasama, mayroon silang iba ring paniniwala, like po kagaya sa paniniwala po ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na nangyari ito, itong palyado na budget for 2024 dahil nga sa pag-certified as urgent and constitutional daw yun dahil hindi naman daw needed. Ang nagtataka siya bakit kung kailan nilagdaan ang BICAM, yun din yung araw kung saan kailan ibinigay ang report doon sa mga mambabatas, no, sa dalawang kapulungan ng Kongreso para at least mapag-aralan mo na bago magbotohan. So minadali dahil nga daw dito sa pag-certified as urgent, parang mali daw yun. And isa pa, nababanggit din na yung sosobra doon sa hinihingi ng presidente or hinihingi ng executive, isa din yon sa na nakikita niya na mali. Bakit ka magsosobra? Which is, yan yung nangyayari ditong sa mga nakalipas din na budget na ito yung ni-request. It's either daw, stick ka doon sa ni-request or babaan mo. Hindi yung sumobra ka doon sa hiling. And meron din siyang sinasabi na yung 2024 na budget ay palyado. So kumbaga, dahil unconstitutional sa tingin niya, reenacted dapat yung budget. Kung ano yung ng 2023, yun din dapat yung sa 2024. Ano po ang thoughts niyo rito, Attorney? Alam niyo, siyempre may basihan si Justice Leonen para sabihin lahat ng yan. Pero siguro sa akin ang mas mahalaga is dahil nga dito sa 2025 budget na tinanghal na or tinatawag na most corrupt budget in history, pati tuloy itong mga naunang budget, may mga anomalies dito sa mga nakaraang budget. Parang nag-add up siya na mukhang hindi ito innocent mistake, 'di ba? Kasi meron ka ng 2025 budget na most corrupt. Tapos meron kang mga ganitong pagsa-certify ng urgent na hindi naman urgent, pagka-approve ng BICAM report on the same day na dinistribute na inamin na mismo ng ibang senador at saka kongresista na wala silang oras basahin. So ito, pagka kinumbine mo to, parang nakikita mo na hindi inosente itong mga pagkakamaling ito Mukhang talagang sinadya ito para manipulahin yung budget. Yun ang mahalaga dito. Kaya may basihan si Justice Leonen para sabihin yung mga yon. Pero buti sana kung innocenteng mistake or wala namang masamang nangyari dahil dun sa ginawa
sa mga pagkakamaling yun. Pero dahil nakita na natin na itong 2025 budget, pinasukan ng kung ano-anong insertions at nanakawan ng taong bayan, hindi mo tuloy hindi mo tuloy lubos maisip na baka nangyari din ito noong 2023 and 2024. Okay, check natin mga kababayan ha. Ito. Anong sinasabi ng komento? Mula noon hanggang ngayon, ubod kukupad, nakatakas na akusado, wala pa aksyon. Dapat nga kasuhan na ng SC ang mga magnanakaw para di na ulitin ng mga pagnanakaw. Remember, ang magnanakaw always ang magnanakaw. Binayad na 60 billion sa ICC para hindi makalabas si FPRRD sa ICC. Nako po, hindi inagastos na ibulsa na. Bakit ganon? SC, pinaka-highest position, dapat mabilis. Agaran investigasyon kasi nakatakbo na, nakalayas, nagtago na ng akusado. Tapos decision dapat 3 to 6 months lang may decision na. Nako po mga kababayan ko, matindi nito. Sabi ng mukhang nahuli ang Supreme Court na nagasto na yung pera saka magde-decide. Nako po mga kababayan ko, tindi nito. Diba? Opo, attorney, bago ka lang namin pakawalan, pinakahuling topic na lang po talaga kasi mainit din ito, no? Meron pong komento itong si Vice President Sara Duterte doon sa mga nababanggit po ng ilang mga kongresista, no? Mga miyembro po ng House of Representatives doon sa nauugong naman na muling pagbuhay dito sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Unang katanungan, malinaw na ba dito sa mga ganitong hakbang na politika lang ang issue? Kasi napakaraming issue po ngayon sa bansa. Issue ng korupsyon, ang daming mga, kumbaga mas mabibigat siguro dahil mas malaking pera ang pinag-uusapan kumpara nga dito. Natapos na sila, mali yung kanilang proseso, sabi ng Korte Suprema, still itutuloy pa rin nila. And itong nababanggit po ni Vice President Sara din na budget-driven na racket, parang pinagkakakitaan kumbaga nila or parang pinagkakapirahan nila for the sake para mayroon kang budget. Parang ganun yung dating ba na which is nabanggit din noong mga previous ni na Senador Chis Escudero. Ito yung kinukot niya, Vice President Sara Duterte and Congressman Toby Chanco and several House members. Sabi ni VP Sara revealed that back in February 2024, signatures of impeachment were being courted in exchange of budget allocations. Ayun mga kababayan, ayun nga, sabi nga po magkano ang bawat pirma? 20 million. Magkano yun? 250 na pirma. Naku po, napakarami nun. Billion yun, mga kababayan. Parang ang ginawa nilang negosyo, yung pagpa-file ng impeachment. Pag hindi ka pumirma dito, wala kang budget. Wala kang aasahan na pondo sa national. Hindi ka bibigyan ng liderato ni BBM. Pag hindi ka pumirma dito, nandun yung pinsang ko, yari ka, ganun. Wala kang budget. Tignan nyo kay Marcoleta, walang budget. Tignan nyo po yung mga senador na hindi pumirma sa impeachment, walang budget. Or yung mga congressman, hindi binigyan ng budget. Wala pong budget, mga kababayan. Yan po yung nangyari. Itong impeachment ni Sara, ginawang negosyo kasi nga may pera na issue. Kaya siguro itong mga 60 billion PhilHealth, 167 billion blood control, yan sama-sama na, ayun, ginawang negosyo. Ang target talaga nila si Sara. Nakita nyo walang mga project. Billion, trillion ang pinag-uusapan ni poste ng kalapati na hiwalay sa asawa, walang bahay. Kahit barong-barong na kalapati, wala po, walang naipatayo. So, ang ginawa nila, itong impeachment, ginawang negosyo. Money down first before I sign the impeachment against Sara Duterte. Tignan nyo mga kababayan, majority ng Kongreso
nagpasa po ng impeachment laban kay Sara, iilan lang po yung hindi pumirma. Nandyan yung anak ni Marcoleta, si Paulo Duterte. Itong sila Erice, sila Kiko Barsaga, sila, alam ko si Fernando Si Fernando, yung isang maboka din na gustong pakasuhan si Ralph Recto ng Secretary of Finance. O ito po, papakita natin wait lang. Ano po ang tingin niyo po rito, attorney? Yeah, mukhang may basehan talaga yung ganyang klaseng alegasyon kasi galing na nga mismo kay Congressman Toby Tiangco yung ganyang racket. 'Di ba? Kasi isipin mo si Congressman Tiangco hindi naman kaalyado ni ni VP Sara. So hindi mo masasabing politically driven yung statement na yun. Mukhang nangyayari talaga yan. At kahit naman nung panahon pa ni Pangulong Noynoy Aquino, lumabas na rin yan na yung pagboto sa impeachment may kapalit na ni Supreme Court Chief Justice Corona noon. May kapalit na budget or allocation sa budget. So, nakita nyo, pati si Chief Justice Corona, ginatasan din mga kababayan. Gaya ngayon ang nangyayari kay Sara, ginagatasan din nila. May pera pong involved dito. So yung mga ghost project, doon ibinayad sa mga gustong ma-impeach si Sara, doon ginamit. Ito yung sinasabi ng mga eksperto na abogado. Hindi na tayo nagugulat sa mga alegasyon na ganyan. And sabi nga ng Supreme Court doon sa impeachment, hindi lang naman yung proseso mismo ang criticize ng Supreme Court sa decision na yan Parang ang pinakapunto ng Supreme Court doon is political exercise ang impeachment, totoo. Pero ang impeachment, kailangan meron talagang batayan na malinaw na hindi dahil lang sa politika. Ang masama, hindi lang politika ang nagiging basehan, pati pera. Diba? Nakita nyo, mga kababayan. So ngayon, pakita natin itong isang congressman, gusto niyang pakasuhan si Ralph Recto. Si Fernando po ito. Si Representative Fernando. Enjoy it tonight! Panoorin po natin kung ano po yung reaction niya dito. Dahil sa PhilHealth, yung PhilHealth, talagang ninakaw kasi mga kababayan matindi po itong pagnanakaw na nangyaring ito. Ito po, panoorin po nyo mga kababayan Talagang matindi po ito. Ako po. Anong nangyayari po sa Pilipinas? Puro corrupt na yung mga kababayan. The most corrupted government in the history. Napakatindi. Ito po mga kababayan ko. Panoorin nyo po ito. Ito po si Ralph Recto. Ito po. Panoorin nyo. Matindi po ito mga kababayan. Dapat papanagutin si Executive Secretary Ralph Recto, dating Finance Secretary na nasa likod ng paglilipat ng excess funds sa National Treasury mula sa government-owned and controlled corporations kabilang na ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon ito kay Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando. Kasunod ito ng deklarasyon ng Korte Suprema na unconstitutional o labag sa saligang batas ang utos na paglilipat ng 89.9 billion pesos na halaga ng excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Dapat kasuhan itong si Ralph Recto at yung mga kasama niya na arkitekto ng paglipat ng pondo ng mga GOCCs papunta sa national government. Malinaw na sinasabi ng Korte Suprema, illegal yan at hindi po pwede yan. Gate pa nito, kasunod ng kautusan ng Korte Suprema, labag sa batas ang ginawa ni Recto at dawit dito maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
Malinaw na illegal ang ginawa ni Executive Secretary Ralph Recto sa basbas na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. O ano ka ngayon, Ralph Recto? Tigas kasi ng mukha mo eh. Pinagpipilitan mo pa na kunin yung pondo ng PhilHealth na galing sa mga kinakaltas, sa sahod ng mga manggagawa, kontribusyon ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, maibabalik ang 60 billion pesos na kinuha sa PhilHealth sa pamamagitan ng 2026 national budget. O isipin nyo mga kababayan, yung pera na ninakaw nila na binulsa nila, grabe mga kababayan, nakakaiyak, 60 billion, ibinulsa lang nila. Ginamit po sa mga kung ano-anong mga project kuno na naging ghost project. Aba, kukunin po ito sa 2026 national budget natin. Pilipino po ang gagatasan nila. Kukunin po ito sa mga tax natin na binabayad natin araw-araw. Kinakaltasan po tayo. Kada sahod natin, ang laki. Nako mga kababayan, kaya yung inflation, tuloy-tuloy ang pagtaas. Grabe, nakakagalit. Isipin nyo ang kakapal ng mukha. Tignan nyo po ha. Itong adyong na ito. Ito, tignan nyo po. Kukunin po sa 2026 national budget. Grabing kinahina, kahiyupan ito. Sa sahod ng mga manggagawa, kontribusyon ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon naman kay House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, maibabalik ang 60 billion pesos na kinuha sa PhilHealth sa pamamagitan ng 2026 national budget. Anya, sinunod ng Kamara kung ano ang nakasaad sa batas at direktiba ni PBBM. Ibabalik ang 60 billion pesos na pondo sa pamamagitan ng national budget. O kita nyo, si BBM ang may utak nito mga kababayan. Sabi ni Z. Alonto Adjong, alinsunod sa order ni BBM. Sabi naman ng Korte Suprema na si Marvic Leonen, nako, may labag ito sa konstitusyon. Bawal ito. Labag ito sa batas. Ililipat mo yung budget ng PhilHealth sa iba, sa National Treasury. Pero hindi mo naman ginamit ito sa mga civil na serbisyo sa mga Pilipino. Walang nakitang mga project kundi ghost project at binulsa lamang ito at ginamit kung saan-saan. Kaya ang nangyari mga kababayan, itong impeachment ni Sara, ang dami pong kwento nito. Ginastahan talaga nila ang pagpa-file ng kaso kay Sara. Kaya itong mga PhilHealth issue na ito, dyan po kinuha lahat. Yan ang sinasabi ng mga komento. Nakakaiyak po mga kababayan ko. The House has done what the law requires. Aba, we followed the President directive. We followed the Constitution and we returned the 60 billion through the national budget. Nako po, Pilipino po ang gagatasan. Sisingilin na naman tayo ng araw-araw na buwis kada sahod. Mga kawawang manggagawa, kinakaltasan ang kanilang sahod. Kawawang mga kasambahay, kawawang mga Pilipino. Naku po mga kababayan, history talaga ang kawatan ng mga ito. Kasama lahat dito. Kongreso, ay naku po, karamihan po, kontraktor. Idinagdag ito ng Kongreso sa orihinal na alokasyon ng executive branch na 53 billion pesos para sa PhilHealth. Kaya sa kabuuan, nasa 113 billion pesos na ang total allocation para sa state health insurer sa susunod na taon. Kita nyo, pinagyayabang nila 113.26 billion ang babalik sa PhilHealth. Pero ang mangyayari mga kababayan, nasaan yung 60 billion na yan? Nasaan yung 167 billion na yan? Kaya sabi, si Recto kailangan makasuhan kasama ang Pangulo. Impeachable yan, sabi ni Marvic Leonen na isa pong taga-Korte Suprema. Nako po mga kababayan ko, tindi nito. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Di ba nakakaiyak ito? What the hell is happening in the Philippines?
Ngayon, pasado na po ang 2026 national budget. O, kasama kaya yung 60 billion doon. Dapat kasuhan din si Recto. Kahit ibalik yung pondo, hindi pa rin sila ligtas. Dapat silang kasuhan. Illegal pala di dapat arestuhin na. Ikulong yang si Recto na yan. Dapat merong managot sa paglipat ng pondo. PhilHealth, boy, buwis, Recto panagutin. Naku, Recto, wala ka na talagang awa sa mga Pilipino. Kada paggising mo, buwis, tataasan mo. Nako po, mga kababayan ko. Dapat talaga lahat ng mga inilipat niyang pondo pinanakaw lang. Dapat po merong managot dahil pera ng taong bayan at para sa bayan. Parang pinaglalaroan na lang tayo sa pamahalaan. Dapat lang, di naman kasi pwede yun. Nako po. Ikulong na yan, Ralph Recto, suportado kayo ng taong bayan. Pahirap yan sa bayan. Yan ang lagi tinataas sa mga tax sa taong bayan. Wala namang serbisyo na binibigay. Kasuhan nyo, nako po. Anong masasabi nyo po mga kababayan ko? Tila pinaglalaroan tayo ng mga buhayang ito. Isipin nyo yung inilipat po na pera po ng PhilHealth na bilyon-bilyon. I-allocate lang daw sa 2026 national budget. Tapos ang pagkukuhanan yung mga kinakaltas sa atin na buwis na mga hinayupak. Pwede ba yun mga kababayan? Nasaan yung pera na yon? Nako po, ito yung ni Marvic Leonen eh. Impeachable ito. Kailangan managot si BBM dito, sabi eh. Ayun, sinuportahan ni Sal Panelo. Pati itong si Ralph Recto, isama na din. Kasi, sipin mo. Grabe, pinagloloko tayo, ano? Yan lamang po ang ating bahagi mga kababayan. Isang like, isang share po, isang subscribe. Transparency for a better democracy. Grabing pagnanakaw na ito. First time in the history na grabing kapal ng mukha nila. Nakakaiyak. Nakukuba na mga Pilipino sa pagtatrabaho tapos gagatasan lang nila. Grabe to, wala pang nakukulong. Diyos ko, tas si Marcoleta pinag-iinitan, gusto pang ipakulong. Dahil perjury daw, nagsinungaling daw sa kanyang susi. Kita nyo mga, where is the justice in the Philippines? Mga kababayan ko, nakakaiyak po. Tapos ang hinahabol nila si Sara Duterte. Naku po, mga kababayan ko, where is the justice? Si PRRD pinahuli. Kaya pala nagkahetot-hetot ang pera ng kaban ng bayan dahil binadgetan nila ang pagpapakidnap kay PRRD. Okay po, yan lamang po ang ating bahagi. Isang like po, isang share. Salamat po na marami. Ako si The Wonders Philippines. I-comment nyo po kung taga-saan kayo. Abroad man o dito sa Pilipinas. Re-replyan ko kayo isa-isa. Salamat po na marami. Mabuhay po.